Nagsisimula sa pangunahing karakter, si Yuki, na nagsisimula sa kanyang araw sa isang paglalakbay sa tren. Gayunpaman, isang estranghero ang lumapit sa kanya at nagtanong sa kanya ng direksyon. Hinarap niya ang mga paghihirap dahil bingi siya at sinubukang ipahayag ang hindi niya marinig, ngunit hindi maintindihan ng binata ang kanyang mga galaw. Sa kabutihang palad, lumitaw ang isa pang binata at napagtanto na maaari siyang magbigay ng mga tagubilin sa dayuhan, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Nang mag-isa na lang si Yuki sa binata, sinabi niya rito na nakasuot siya ng hearing aid at bingi siya, pero hindi niya naiintindihan, kaya isinulat niya sa telepono na bingi siya. Lumapit sa akin ang isang binata at tinanong ako kung nababasa ba niya ang mga labi. Nakakaramdam ng kaba ang bida dahil sa malapit na distansya, ngunit tumutugo na kakaunti ang kanyang magagawa. Nagsalita ang lalaking mukhang dayuhan sa wikang Hapon at magiliw itong ipinaliwanag sa akin. Sinamantala niya ang pagkakataong sumulat ng sulat kung saan sinabi nitong kilala niya ito dahil nasa iisang unibersidad sila at kasamahan nito ng kaibigang si Rin. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumaba sa susunod na hintuan, ngunit hindi siya bumaba. Bumaba ang estudyante sa bus sa istasyon, ngunit hindi bago nagpaalam sa batang babae. Sa paglalakbay, nagsimulang maramdaman ni Yuki ang mga panginginig ng boses at napagtanto na nagmula ito sa kanyang puso dahil ipinanganak siya sa isang mundong walang tunog. Kinabukasan, ang pangunahing tauhan ay nagising sa isang napakasayang mood at pumunta sa kolehiyo, kung saan nakilala niya ang kanyang kaibigan na si Rin. Pagkatapos ng aralin, sinabi ni Yuki sa kanyang mga kaibigan ang nangyari sa tren. Ipinaliwanag ni Rin na ito ay si Ichiomi, na tila bumalik mula sa Canada dahil madalas siyang naglalakbay bilang isang backpacker. Nang makita ang reaksyon ni Yuki, tinanong siya ni Rin kung siya ay umiibig, at namula si Yuki, ngunit sinabi niyang interesado siya dahil talagang gusto niya itong makita muli pagkatapos ng enkwentro na iyon. Sinamantala ni Rin ang pagkakataon na aminin na siya ay umiibig sa pinsan ni Ichiomi, at nagpa siya ang dalawa na bisitahin ang bar kung saan sila nagtatrabaho. Hinihingi ni Yuki ang numero ng telepono ng taong gusto niya. Makalipas ang ilang araw, pumunta sina Yumi at Rin sa bar para bisitahin ang mga lalaki, ngunit medyo kinakabahan sila. Pinalakas namin ang loob ng isa't isa at sa wakas ay nagawa namin ito. Pagpasok nila sa bar, pinasalamatan ni Rin si Ichiomi sa pagtulong sa kanyang kaibigan sa tren. Noon lang, lumitaw si Kyuya, ang innkeeper, na ikinagulat niya. Napansin niya si Yuki at sinubukan siyang kamustahin, ngunit hindi tumugon si Yuki, kaya ipinaliwanag ni Rin ang kanyang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging bingi, nararamdaman pa rin ni Yuki na pinag-uusapan siya ng mga tao, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang hawakan ni Ichiomi ang kanyang ulo at tanungin siya kung ano ang gusto niyang inumin, at nag-aalok sa kanya ng isang board upang makipag-usap, na mas nakakabighani sa dalaga. Nang maglaon, habang pinag-uusapan ni Ichiomi ang mga wikang kaya niyang salitain, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa lugar at isang binata ang dumating upang pumalit. Nakaramdam ng kaba ang bida nang makita niyang hinahalikan ng isang babae sa kanyang koponan si Ichiomi sa pisngi. Samantala, napansin ni Yuki na nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang kaibigan na hingin kay Kyuya ang kanyang numero ng telepono, kaya sinubukan niyang i-dial ito, ngunit hindi niya alam kung paano. Sa pagtatapos ng gabi, umalis ang mga babae, ngunit napansin ni Rin na hindi nakamit ng kanyang kaibigan ang kanyang layunin at nagtanong kung gusto niyang pumalit sa kanya. Pagkatapos, nagpakita si Ichiomi sa pagtatapos ng kanyang shift at nagtanong kung gusto niyang sumama sa kanya. Sinamantala ni Rin ang pagkakataon, iniwan ang mag-asawa at humingi ng numero ng telepono sa isang kaibigan. On the way, pumunta ang dalawa sa bahay ni Yuki. Pero, may lumapit na motorsiklo, at laking gulat niya, agad na naabutan ng binata ang bida. Lalo siyang naantig nang hawakan ni Ichiomi ang kanyang kamay para masigurado ang kanyang kaligtasan at sumulong. Pagkatapos ay pinigilan ng dalaga ang lalaki at sinulatan siya ng mensahe sa kanyang cellphone na humihingi ng numero ng kanyang telepono dahil hindi siya marunong magsalita. Sumang-ayon si Ichiomi, ngunit hiniling muna niya na turuan siya kung paano ito sabihin sa sign language. Nang makuha niya ang kanyang numero, isinulat niya na napakalapit nito na lalakarin niya ang natitirang bahagi ng daan ng mag-isa. Nang magpaalam sila, pinadalhan siya ni Yuki ng mensahe na nagtatanong kung gaano kalaki ang mundo. Sumagot si Ichiomi na siya ay matanda na, ngunit hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang mundo.
Labis na naantig ang bida dito at agad na tumalikod na may masayang ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ng isang pagkakataong magkita sa isang bar, hindi mapigilan ni Yuki na isipin si Ichiomi, ngunit pinalaya siya ng kanyang ina mula sa mga kaisipang iyon. Pagdating ng bida sa unibersidad, nakilala niya ang isang kaibigan niya na bumati sa kanya at humingi ng numero ng telepono ng binata. At saka, sinabi niya kay Yuki na napatawag siya dahil may exchange club meeting sa lugar na iyon. Nang lumingon si Yuki, nakita niya si Ichiomi na nakikipag-usap sa ilang dayuhang babae, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang mensahe na nag-aanyaya sa kanyang mundo, at iniisip niya na baka gusto niyang gawin ito bilang isang palitan ng kultura. Gayunpaman, nais ng pangunahing tauhan na batiin ang binata, ngunit umalis na lamang ito. Bago umalis ay binati ni rin si Yuki, saka napansin ang presensya ni Yuki at nilapitan siya. Sinubukan siyang kausapin ng dalaga at makipag-eye contact sa kanya, ngunit sobrang kinakabahan siya at hindi niya magawa, kaya sinubukan niyang magsulat sa kanyang telepono. Ang katotohanang napakalapit ni Ichiomi ay lalong nagpakaba sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis dahil mamimiss niya ang isang flight at ipaalam sa bida na siya ay naglalakbay sa Laos, kaya nagpaalam na lang sila. Pagkatapos, sinabi ni Rin sa kanyang kaibigan na siya ay mukhang napakaganda at nagliliwanag kapag nakikipag-usap kay Ichiomi, na nagmumungkahi na maaaring siya ay umiibig. Itinanggi ito ng bida, kahit na hindi pa rin niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, binago ni Rin ang isang estudyanteng nanunood sa kanila, at ipinaliwanag ni Yuki na ito ay si Oshi, ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Tinanong siya ni Oshi tungkol sa batang kausap niya, at pagkatapos makumpirma na kaibigan siya, umalis na lang siya, hindi pinapansin ang bida. Nagulat si Rin na natututo ang estudyante ng sign language para lang makipag-usap sa kanya. Sa sandaling iyon, pinadalhan ni Ichiomi si Yuki ng mensahe na nagtatanong kung gusto niyang magbalik siya ng souvenir mula sa bansang binibisita niya. Noong gabing iyon, patuloy na iniisip ni Yuki kung talagang gusto niya si Ichiomi o interesado lang sa kanya. Sa pagkakataong iyon, pinadalhan siya ng binata ng mga larawang kuha niya sa Laos para makita rin niya ang lugar. Sinabi rin niya sa kanya na mananatili siya sa isang murang lugar, ngunit babalik siya sa unibersidad sa loob ng 2 araw, na nagpapasaya sa pangunahing tauhan dahil makikita niya itong muli sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Yuki sa klase at hindi inaasahang nakatagpo si Ichiomi, na, sa kanyang sorpresa, ay natutong bumati ng magandang umaga sa sign language. Kapag sila ay nag-iisa, binibigyan niya siya ng regalo bilang isang souvenir mula sa Laos, at isinulat niya sa kanyang notebook na talagang nagustuhan niya ang kasalukuyan. Matapos matanggap ang regalo ni Ichiomi, naalala ng pangunahing tauhan ang pagdalo niya sa isang institusyon para sa mga bingi na estudyante noong siya ay maliit pa. Sa kanyang paglaki, gusto niyang mag-explore sa ibang lugar kaya naman nagpasya siyang mag-unibersidad. Kinabukasan, dumating si Yuki sa unibersidad na nagbabalak sabihin sa kaibigan ang nangyari, ngunit nakita niyang abala si Rin sa ibang mga estudyante, kaya nanatili siya sa malayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Oshi at sinabi sa kanya na ang kanyang kaibigan ay nakikipag-usap sa iba pang mga estudyante tungkol sa mga plano sa bakasyon at nagtanong kung si Rin ay talagang kaibigan niya, ngunit tinutukso lang siya nito. Samantala, iniisip ni Yuki na maingat na ginagalaw ni Oshi ang kanyang mga kamay, na nagpapaniwala sa kanya na nagmamalasakit siya sa kanya. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Ichiomi si Yuki at binati ito sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo, na ikinainis ni Oshi, na patuloy na nakikipag-usap sa kanya. Napansin ng isa sa mga estudyante na gumagamit sila ng sign language, na nagudyok kay Rin na agad na tumakbo kay Yuki, na nagulat sa kanyang bigla ang hitsura. Gayunpaman, nagpasya si Oshi na umalis, ngunit hiniling kay Rin na huwag lumapit sa ganoong paraan dahil hindi naririnig ng kanyang kaibigan ang kanyang hakbang. Nang maglaon, ipinagtapat ni Yuki kay Rin na siya ay umiibig kay Ichiomi, na ikinatuwa ng kanyang kaibigan. Napagtanto ni Rin na sa tuwing malapit ang binata kay Yuki, pinupukaw niya ang mga damdaming hindi pa niya nararanasan noon, na nagtitiwala sa kanya na ito ay pag-ibig. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang lumikha ang bida ng mga gabay sa sign language para kay Ichiomi dahil binanggit niya ang pagnanais na matuto, kaya nagpalipas siya ng gabi sa paghahanda ng notebook para ibigay ito sa kanya sa tamang sandali.
Isang gabi, nagpasya ang magkaibigan na bisitahin ang mga lalaki sa bar. Habang nandoon sila, nagsimulang magingay ang kanyang mga hearing aid na ikina-intriga ni Ichiomi. Ipinaliwanag niya na nangyayari ito kapag hindi maayos na nakaposisyon ang mga ito, at maliliit na tunog lang ang maririnig niya, ngunit magkakahalo silang lahat kaya hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga iyon. Nang maglaon, ibinigay ni Yuki ang gabay kay Ichiomi, at lahat ay namangha sa pagsisikap na ginawa niya dito dahil sa maraming mga guhit. Sinubukan ng binata na sabihin ang kanyang pangalan sa sign language, ngunit nang subukan niyang itama siya, napunta sila ng napakalapit ng hindi namamalayan, na naging sanhi ng kanyang pamumula. Sa isang punto, hinawakan ni Ichiomi ang kanyang pisngi na lalong nagpakaba sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang isang medyo tipsy na mag-asawa, at ang blonde na lalaki ay nahulog sa ilalim ng turtle ng bida sa kanya, kaya humingi siya ng paumanhin. Sa sandaling iyon, lumapit ang babaeng kasama niya na nagngangalang Emma at binigyan si Yuki ng business card, na nagpapaliwanag na ang lalaki ay isang stylist na gustong bigyan ng makeover si Yuki. Gayunpaman, iniisip lamang niya na si Emma ay napakaganda. Pagkatapos ay lumitaw si Ichiomi at hiniling sa kanila na huwag abalahin si Yuki. Napansin ng bida na hinawakan ni Emma ang estudyante sa braso, kaya medyo kinakabahan siya dahil mukhang close na close sila. Dahil dito, tinanong niya si Kyoe kung nagde-date sila kapag umalis sila, ngunit kinumpirma niya na magkaibigan lang sila at walang maaaring mangyari sa pagitan nila. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na turuan ang kanyang kaibigan ng sign language dahil mukhang masigasig siya. Bago umalis, hiniling ni Ichiomi kay Yuki mula sa malayo na makauwi ng ligtas. Pagkalipas ng ilang araw, ang bida ay walang anumang pakikipag-ugnayan kay Ichiomi, kaya patuloy niyang iniisip ang sandaling nakita niya ito kasama si Emma, sinusubukang manatiling kalmado dahil magkaibigan sila. Gayunpaman, hindi na siya makapaghintay at nagpas siyang makipag-usap sa kanya, sa pag-aakalang maaaring wala siya sa bansa. Sumagot ang binata na nasa laundromat siya malapit sa universidad, kaya nagpas siya itong puntahan siya. Habang nasa daan, nakita ni Oshi ang kanyang kaibigan na tumatakbo sa unahan niya at pinigilan siya sa pamamagitan ng paghagis ng ilang tisyo sa kanyang ulo. Nagulat si Yuki nang makitang sumisigaw at galit ang kaibigan, parang nag-aalala lang dahil gabi na. Naiinis din siya nang malaman niyang nakikipagkita siya kay Ichiomi, sinusubukang papaniwalan siya na ginagamit lang siya nito. Gayunpaman, nagpasya siyang magpatuloy sa kanyang lakad. Pagdating niya sa laundromat, pinainom siya ni Ichiomi dahil pagod na siya sa pagtakbo. Pagkatapos ay sinisikap niyang unawain kung bakit siya interesadong maglakbay sa mundo, ngunit hindi niya sinasagot ang tanong, na nagsasabing kailangan muna nilang makilala ang isa't isa. Sinabi niya na interesado siya sa sign language at nagsimula siyang magtanong tungkol sa iba't ibang bagay. Habang siya ay ginulo, sinimulan niyang ipaliwanag na noong siya ay mas bata, siya ay nanirahan sa ibang bansa, na nagpukaw ng kanyang interes sa ibang mga kultura at wika, ngunit ipinakita niya sa kanya na may mga bagay na malapit din. Pinagmamasdan siya ni Yuki na nagtataka kung may sinasabi ba siyang makabuluhang bagay, ngunit tinanong lang niya kung gusto niya itong mas makilala pa. Nag-sign siya na ginagawa ang tanda para sa pagnanais na malaman ang higit pa, at nang hindi namamalayan, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at hinayla siya palapit. Napagtanto ang sitwasyon, agad na humiwalay si Yuki at namula, ngunit si Ichiomi ay nagsimulang tumawa. Iniwan siyang nagtataka kung ginawa niya ito para lang asarin siya, kahit na wala siyang pakialam. Pag-alis sa laundromat, tinanong niya kung gusto niya ang snow at sumagot siya na gusto niya. Kinakabahan si Yuki kahit alam niyang hindi nito sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay itinanong ni Ichiomi kung paano mag-sign like to use it later, na iniisip niyang gagamitin niya ito kasama ng iba. Habang pauwi sila, nagtanong si Yuki tungkol kay Emma, at sinabi niyang magkaibigan lang sila. Sigurado ang bida na hindi ganoon ang nakikita ni Emma. Gayunpaman, kinuha ng binata ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at tinanong kung ang estudyanteng kanyang kausap ay kanyang kasintahan. Ipinaliwanag niya na magkaibigan na sila mula pagkabata at natutunan niya ang sign language para sa kanyang kapatid na babae. Sa pagtatapos ng gabi, nangangako silang magkikitang muli, na pinag-uugnay ang kanilang mga daliri. Nang maglaon, dumating si Ichiomi sa kanyang apartment at nakitang naghihintay si Emma sa kanya, nagtatanong kung maaari siyang manatili sa kanya.
Nainis ang binata dito kaya iniwan siya nito sa apartment at nagpas siyang lumabas, naiwan siyang mag-isa. Habang umiiyak dahil umalis si Ichwomi, nakita niya ang gabay sa sign language. Pagkatapos ng nangyari, nagtaka si Emma kung bakit nag-aaral ng sign language si Ichwomi habang ang bida ay hindi mapigil ang tumingin sa red along ibinigay sa kanya ni Ichwomi. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Rin, na humihiling sa kanya na samahan siya at si Ichwomi dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya handa na mag-isa kasama ang may-ari ng bar. Naaalala ng bida ang pangakong ginawa niya sa backpacker na magkikitang muli, kaya pinadalhan niya ito ng mensahe na nagtatanong tungkol dito. Nang gabing iyon, dumating si Ichwomi sa apartment ng kanyang kaibigan upang doon magpalipas ng gabi. Habang sila ay naghahapunan, nagsimulang manood ng TV ang binata at gayahin ang mga artista sa serye dahil nagsasalita sila ng Ingles, at sa paraang ito ay hindi niya makakalimutan ang wikang natutunan niya. Nagsisimula rin siyang matuto ng higit pa tulad ng itinuro sa kanya ni Yuki. Napansin ito ni Kyuya at nagtanong kung bakit gusto niyang matuto ng sign language dahil gagamitin lang niya ito sa isang pangunahing tauhan o kung ginagawa niya ito para sa kanyang pangarap. Gayunpaman, alam ng lalaki na may nararamdaman si Yuki para sa kanyang kaibigan, tulad ni Emma, kaya hindi niya gugustuhin may makitang umiiyak sa huli. Pero binaliwala lang ng kaibigan niya ang mga tanong niya at hindi sumasagot. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Ichwomi ng mensahe mula kay Yuki na nagtatanong kung gusto niyang samahan si Rin at Kyuya mag-shopping, at pumayag siya. Mula sa kanyang tahanan, nasasabik ang pangunahing tauhan at nagsimulang mag-isip kung ano ang isusuot upang mapabilib siya. Kinabukasan, napakalungkot ni Emma habang naglalakad sa kalye. Nagpadala siya ng mensahe sa kaibigan niyang si Shin na makipagkita at makipag-inuman. Nang maglaon, nagkita ang mga kaibigan sa isang restaurant, at sinabi niya sa kanya na nakakuha siya ng lakas ng loob na nasa tabi niya. Ngunit hindi niya ito pinansin at nahilig pa sa mga bagong bagay tulad ng sign language. Nagulat si Shin, ngunit pinananatili niya ang kanyang piling dahil nalulungkot siya. Nang sa wakas ay dumating ang date, si Yuki ay nasa istasyon ng tren dahil hindi niya gustong makita siya ni Ashi tulad ng nakaraang gabi. Ngunit sa kanyang pagtataka, nakita niya kaagad siya pagkasakay niya sa tren. Nagsimulang magtanong ang binata kung saan pupunta ang kanyang kaibigan, ngunit nagsisinungaling siya na nagsasabing pupunta siya sa library. Pagkatapos ay sinimulan niya itong panunukso upang makuha ang kanyang atensyon, kahit na umupo sa tabi niya at nilalaro ang kanyang buhok. Nang makita niyang hindi ito nakakaapekto sa kanya, sumandal si Ashi sa kanyang balikat, na medyo nagulat sa bida, ngunit pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na bumangon dahil mabigat siya. Nang sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang hintuan, bumaba ang pangunahing tauhan sa tren ng walang palom, ngunit nag-alala si Ashi at nagsimulang sumunod sa kanya sa karamihan. Muntik nang madapa si Yuki habang sinusubukang makalusot, ngunit sinalo siya ni Ichwomi. Nagalit si Ashi nang makita ito, at nagkatitagan ang dalawang lalaki. Hiniling ng kaibigan ng batang babae kay Ichwomi na huwag siyang hawakan mula sa likod dahil maaari itong matakot dahil hindi niya marinig. Ngunit ang backpacker ay tumugon na hindi ito abala sa kanya, lalo itong nagalit kay Oshi at nakita ni Yuki ang ekspresyon nito, kaya't hiniling niya kay Ichwomi na maaaring umalis sa lugar. Samantala, sinubukan ni Rin na makipag-usap sa may-ari ng bar, ngunit nakita niya itong nakatingin sa ibaba, iniisip na naiinip na siya sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Kyuya kung si Yuki ay umiibig sa kanyang kaibigan, ipinaliwanag na siya ay nakatutok sa pagpupursige sa kanyang pangarap, at ang mga batang babae na dati ay madalas na pumunta sa bar ay umalis na umiiyak pagkatapos na tanggihan. Ayaw niyang mapunta sa parehong paraan ang bida. Iniisip ni Rin na baka interesado siya sa kanya dahil sinusubukan niyang matuto ng sign language. Sa sandaling iyon, nakita nilang dumating ang mag-asawa, at nagulat sila, magkahawak kamay sila. Ipinaliwanag ni Ichwomi na ito ay dahil may sasakyan na papalapit kay Yuki, ngunit hindi ito nagbibigay ng katiyakan sa kanila dahil tinulungan pa niya ito sa kotse. Habang namimili, nagulat si Rin at Kyuya sa pagtrato ni Ichwomi sa pangunahing tauhan. Nang maglaon ay ipinaliwanag nila na ganoon ang mukha nila dahil sa malambing na tawag sa kanya ng binata kaya naman namula ang dalaga. Ngayon ay iniisip niya kung ano ang tunog ng boses nito at kung palagi ba itong magiliw na nagsasalita. Nang maglaon, habang nag-uusap sila,
iminungkahi ni Ichiomi na isama siya sa susunod na maglakbay siya sa ibang bansa. Pagkatapos mamili, napagtanto ni Ichiomi na interesado si Rin sa kanyang kaibigan, kaya nag-alok siya na tulungan siya. Iminungkahi niya na mag-isa na bumalik sina Kyuya at Rin habang sila ni Yuki ay magkakabalikan, kaya medyo kinakabahan ang bida. Sa pagbabalik, nagpa siya ang dalaga na aanyayahan ang binata sa hapunan, sa pag-aakalang tinanggihan niya ito nang sinabi niyang uuwi siya. Ngunit talagang iminungkahi niya na pumunta sa kanyang lugar para sa hapunan. Hindi makapaniwala si Yuki na mag-isa lang siya sa kanyang crush sa bahay nito. Pagkatapos ng nangyari, nakarating sila sa bahay ni Ichiomi. Bago pumasok, pinakiusapan niya ang dalaga na huwag mag-alala dahil ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay dahil sila ay nakatira sa ibang bansa, ngunit ito ay hindi nagpapatahimik sa kanya. Sa halip, mas lalo siyang kinakabahan. Pagdating sa loob ng bahay, tinanong ng binata ang pangunahing tauhan kung nagsaya ba siya sa maghapon, kung saan senyales niya na ginawa niya ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hahawakan nito ang kanyang mga kamay para sabihin sa kanya na masaya rin siya. Sa sandaling iyon, nagsisimula siyang makaramdam ng kaba, sa pag-aakalang yayakapin siya nito, ngunit sinusubukan lang nitong kunin ang kanyang telepono. Ginagamit niya ito para tanungin kung may nakapagsabi na ba sa kanya na nakakaantok ang pakikipag-usap sa kanya dahil para sa kanya, nakakaaliw. Siya ay nananatiling kabado ngunit gustong maging sa kanyang mga bisig, na nais na siya ay layaw. Nang gabing iyon, Rin at Kyuya ay naipit sa masikip na trapiko. Si Rin, hindi sigurado kung ano ang gagawin upang maiwasan ang tila boring, nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang mga paboritong sarsa, na tila gumagana, kahit na siya ay nakakaramdam pa rin ng kaba at nais na umalis doon. Samantala, sa apartment ng homie nito, nagsimulang magpalitan ng mga salita ang dalawa sa pamamagitan ng isang notebook, na nagpapahintulot sa kanya na malaman ang higit patungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nakatira ang kanyang pamilya sa Germany, at doon siya nakatira bago bumalik sa Japan. Pinag-uusapan din nila ang kanilang mga edad, at napagtanto niyang mas matanda siya ng 3 taon. Nagtataka tungkol sa pangunahing tauhan, tinanong niya kung alam din ng kanyang pamilya ang sign language na sinasagot niya na hindi nila alam, at nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng notebook, kilos, o pagbabasa ng labi. Dahil sa palitan na ito, mas nagiging curious sila sa isa't isa. Pagkatapos, umalis si Ichiomi saglit at bumalik na may dalang foreign currency para sa kanya, dahil maipapangako niyang ipakita sa kanya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Nagsuot din siya ng maskara upang ipakita sa kanya, ngunit si Yuki ay natakot at pagkatapos ay nagsimulang tumawa dahil nakikita niya itong nakakatawa. Narinig ni Ichiomi ang kanyang pagtawa, na nakakuha ng kanyang pansin, ngunit naantala sila ng pagtawag ni Kyoyo upang tingnan kung iniuwi niya si Yuki. Sinabi sa kanya ni Ichiomi na nasa kanyang lugar sila. Pagkatapos ng tawag na ito, nag-aalala at naguguluhan si Kyoyo sa mga ikinilos ng kaibigan at sa likas na relasyon nito sa dalaga. Ipinaliwanag ni Rin na kadalasang ganito si Ichiomi sa unibersidad, kahit na tila may espesyal na pagtrato siya kay Yuki. Nagpa siya silang kumuha ng makakain dahil gabi na. Pagkatapos ay sinubukang kilitiin ni Ichiomi si Yuki na nagpakaba sa kanya. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang marinig muli ang kanyang pagtawa dahil nakita niyang kaibig-ibig ito. Pagkatapos ay binanggit niya na siya ay napaka-curious tungkol sa mga tunog na maririnig niya sa pamamagitan ng kanyang mga hearing aid, ngunit nag-aalala na abala siya sa napakaraming tanong. Gayunpaman, tinitiyak niya sa kanya na hindi ito nag-abala dahil siya ang nagtatanong. Pagkatapos ay tinanong niya kung magkano ang magagawa niya sa kanya. Hinawakan ng bida ang kanyang kamay at sinubukang isulat dito, ngunit naantala sila ng doorbell. Si Emma naman, iniisip ni Yuki na maaaring abala siya, kaya nagpa siya siyang umalis, ngunit sinabi ni Ichiomi na ihahatid niya siya pauwi. Habang pababa sila, nakita ni Yuki si Emma, ngunit hiniling sa kanya ni Ichiomi na maghintay para maihatid niya siya pauwi mamaya. Naiinggit at hindi komportable si Emma na makita si Ichiomi na may kasamang ibang babae, at sinubukang pasilusan si Yuki sa pagsasabing nagpapasalamat siya sa pagpapatulog nito sa kanyang lugar noong nakaraang gabi. Nang walang nakitang reaksyon mula kay Yuki, nalilito si Emma. Ibinalik ito ni Emma, at nakita ito ni Yuki, ngunit nagpa siya pa ring umalis. Nang nasa labas na ng apartment, nagtataka ang bida kung anong uri ng susi ang ibinigay sa kanya ni Emma.
Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ichiomi na nagtatanong kung maaari silang magkita sa susunod na araw, na nagpapahiwatig na hindi siya nito sasamahan. Kaya nagpasya siyang umalis pagkatapos makita siyang kasama ni Emma. Nang umalis sila sa apartment, napansin nilang wala na si Yuki, na nagudyok kay Ichiomi na sundan siya, naiwan si Emma na mag-isa. Sa kabila ng paghahanap, hindi niya mahanap ang pangunahing tauhan. Kinabukasan, nakipagkita si Yuki kay Ri at sinabi sa kanya ang nangyari kay Ichiomi at tungkol sa pagbibigay sa kanya ni Emma ng susi. Hindi alam kung ano iyon, isinulat ni Ray sa kanyang telepono na tila may pagmamahal na tinitingnan ni Ichiomi si Yuki. Dahil dito ay naguguluhan si Yuki, na nagpapaalala sa lahat ng mga sandaling kasama niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ichiomi dahil tinawag siya ni Rin upang makapag-usap sila, at iniwan niya sila. Tinanong ni Ichiomi kung bakit hindi niya hinintay na ihatid siya nito pauwi. Pagkatapos ay hiniling niya na magpatuloy mula sa kung saan sila tumigil habang may isusulat siya sa kanyang kamay, ngunit naantala ito. Gayunpaman, nagtanong muna ang bida kung bakit gusto niyang matuto ng sign language. Kinumpirma niya na gusto lang niyang matutunan ito para makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay tinapos niya ang pagsusulat sa kamay nito na nagsasabing kaya niyang gawin ang lahat sa kanya. Hinawakan ni Ichiomi ang kamay niya, marahan itong hinawakan, at saka hinalikan. Nahihilo si Yuki, na ikinabahala ni Ichiomi. Sinusubukan niyang hanapin ang kanyang telepono para sulatan siya, ngunit sumulat muna siya para tingnan kung okay lang siya. Pagkatapos niyang kumpirmahin, hiniling niya sa kanya na lumingon dahil hindi siya nakatingin sa kanya sa mga mata. Sinubukan niyang tumalikod, ngunit napakalapit niya, na nagpapakaba sa bida. Pagkatapos ay tinanong ni Ichiomi kung bakit siya madalas bumisita sa bar dahil pumunta doon si Ri para sa Kyoya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Yuki at inamin na gusto niya siya, ngunit hindi pinapansin ni Ichiomi dahil sinasagot niya ang isang tawag. Pagkatapos ng tawag, sinabi sa kanya ni Ichiomi na kailangan niyang umalis ng maaga dahil kailangan niyang magtrabaho. Bago umalis, binanggit niya na maglalakbay siya at mas magtatagal bago bumalik sa pagkakataong ito. Medyo nag-aalala si Yuki, ngunit hiniling sa kanya na ipadala ang kanyang mga video sa sign language para manatiling nakikipag-ugnayan sila at patuloy siyang natututo. Bago umalis, tinanong ng bida kung bakit niya hinalikan ang kamay niya at hinaplos lang niya ang ulo nito. Nang gabing iyon, naglalakad si Ashi sa inaalagaan niyang tuta at tinatakbuhan ang nanay ni Yuki. Binanggit niya na natutuwa siyang pareho silang nasa unibersidad, at tumugon siya na nandyan siya para sa kanya kung mayroon siyang anumang mga problema sa unibersidad. Binanggit din ng nanay ni Yuki na wala sa bahay ang kanyang anak dahil sa bahay ni Rin siya tumutuloy. Nag-aalala ito kay Ashi dahil sa tingin niya ito ay isang dahilan upang magpalipas ng oras sa Ichiomi, kaya hinihingi niya ang numero ni Yuki. Ang maglaon, si Ichiomi at ang kanyang kaibigan ay nagtatrabaho sa bar, ngunit sinamantala ni Kyoya ang pagkakataon na alamin ang intensyon ni Ichiomi kay Yuki, na nag-aalala na baka siya ay masaktan. Sinabi sa kanya ni Ichiomi na nakakaramdam siya ng pagkabihag sa kanya, na ikinagulat ng may-ari ng bar. Sa sandaling iyon, dumating ang mga batang babae at hiniling ni Ichiomi kay Yuki na makipag-usap ng mag-isa. Sa labas, napapansin nilang umuulan. Isinulat ni Yuki na mananatili siya sa kanyang kaibigan sa gabing iyon, ngunit nakita niyang malamig si Ichiomi dahil bumahing ito, kaya inalok niya ito ng kanyang scarf. Nakita niyang kaibig-ibig ang kilos na ito at niyakap siya, pagkatapos ay isinulat niya na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Gumagamit si Ichiomi ng sign language para sabihin na gusto niyang makipag-date sa kanya, na ikinatulala ng bida, kahit na medyo malabo ang kanyang nakikita. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niyang makipag-date sa kanya, at sinabi niya na kahit saan siya maglakbay, walang sinumang katulad niya. Tinanggap ni Yuki ang kanyang proposal kahit hindi pa niya ito lubos na naiintindihan. Pumasok sila sa bar, nakapulupot ang mga braso sa isa't isa, na iniwang tulala ang lahat. Ang nasorpresang kaibigan ay nagtanong kung bakit, at ipinaliwanag ni Ichiomi na sila ay nagde-date. Masaya si Rin dahil alam niyang may nararamdaman ito para sa kanyang kaibigan, ngunit pagkatapos ay umalis ang mag-asawa sa bar dahil gabi na para sa Ichiomi. Habang nasa daan, nag-message si Ichiomi kay Yuki upang ipaliwanag na ang susi na ibinalik ni Emma ay dahil ipinahiram niya sa kanya ang kanyang apartment ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol dito.
Gayunpaman, iniisip niya kung magsusuri pa siya o makisali sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang mensahe mula kay Ashi na humihiling na idagdag sa kanyang mga kontak. Samantala, sinabi ni Rin na hindi niya nakikita si Ichwomi ng iba pagkatapos niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman, ngunit sinabi ni Kyuya na nakita niya itong masaya dahil kilalang kilala niya siya. Sa sandaling iyon, lumilitaw si Shin na hinahanap si Ichwomi ngunit umalis siya nang malaman niyang wala siya roon. Nang maglaon, tinanong ni Ichwomi si Yuki kung mayroon siyang pasaporte dahil gusto niyang samahan siya nito, ngunit sinabi niyang makukuha niya ito sa lalong madaling panahon, na nagpapahiwatig na maaari silang maglakbay ng magkasama sa hinaharap. Nagpaalam sila, ngunit tinawag ni Ichwomi si Yuki. Halatang hindi niya naririnig, pero nang papasok na siya sa apartment niya, isinara niya ang pinto at niyakap siya, na tinanggap naman niya dahil kinikilig siya. Pagkatapos ay tinawagan ni Kyuya ang kanyang kaibigan upang malaman kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Yuki, habang inihiling niya itong maging kasintahan bago umalis para sa kanyang paglalakbay. Ipinahihiwatig ni Ichwomi na siya ay umiibig at hindi niya makikitang maghihiwalay sila sa hinaharap. Ang kanyang susunod na flight, at habang si Yuki ay natutulog ng payapa, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanya na nagsasabing ang kanyang unang hinto ay Cambodia. Nang maglaon, sumakay siya sa tren at iniisip kung nakarating na ba siya sa kanyang destinasyon. Gusto niyang makasama sa paglalakbay kaya naghahanap siya ng trabaho, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya mabasa ang mga labi ng kanyang unang tagapanayam. Ang pag-alis na talunan dahil malamang na hindi na siya matawagan, nagtataka siya kung paano karaniwang nakakahanap ng part-time na trabaho ang mga tao. Napadpad siya sa Happy Happy Burger Restaurant at nagpas siyang humingi ng payo sa kanyang kaibigan na si Midoko kung paano mag-apply para sa trabaho doon. Dahil nagtagumpay si Midoko dati, biglang nakatanggap si Yuki ng mensahe mula kay Rin. Nagkikita ang dalawang babae para uminom at nalaman nating nagsimula si Rin ng ilang abalang trabaho sa opisina ng realtor. Habang nag-uusap sila, namumula si Yuki sa ideyang tawagin si Ichwomi na kanyang boyfriend. Ngunit, bilang bagong kasintahan sa isang relasyon, handa siyang paunlarin ang pagmamahal sa kanya. Si Yuki ay nakakuha ng higit na determinasyon at sa payo mula kay Madoka, nagsimula siyang mag-apply para sa maraming trabaho hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamasamang magagawa ng kanyang mga tagapanayam ay humindi. Nagsusumikap siya sa maraming lugar at nakakakuha ng maraming pagtanggi. Naupo muli sa kanyang coffee table. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ashi na gustong makipagkita mula nang umuwi ang kanyang mga kapatid na babae. Kinumusta ni Yuki ang magkapatid at nalaman nating nakikipaglaro siya sa kapatid ni Ashi na si Mio noong mga bata pa sila. Nagkomento si Mio kung gaano kaganda ang buhok ni Yuki, ngunit sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang karamihan sa kanyang mga kasanayan sa sign language. Si Mio ay may Ashi interpret para sa kanya at si Yuki ay may masayang pag-uusap na nakikipag-usap sa kanyang mahal na kaibigan. Pagkaalis ni Mio, nalaman nating nag-aaral si Ashi ng sign language sa lahat ng oras na ito. Sabi ni Yuki nakakamangha, pero hindi yun sapat para sa kanya. Gusto ni Ashi na purihin pa siya nito. Habang sinusubukang lumabas ni Yuki, pinigilan siya ni Ashi upang tanungin kung nakita niya ang lalaking iyon kamakailan. At para kay Ashi, nagsimulang mawala ng kulay ang mundo nang tanungin niya kung nananatili siya sa kanyang lugar. Hindi niya alam kung anong ekspresyon ang ginagawa nito at nagtataka kung bakit gumagamit siya ng sign na nakatingin sa ibaba. Ngunit, nabuhayan siya ng loob nang marinig na hindi pa ito natutulog sa kanyang lugar. Sinabihan niya si Yuki na huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay. Hindi lang niya gusto ang ideya ng isang weirdo na sinasamantala ang kanyang kapansanan. At sa mga mata nilang dalawa, halatang parang bata lang ang nakikita nila sa isa't isa. Habang naglalakad pabalik si Yuki, iniisip niya si Ashi, hindi ito tungkol sa kanyang personal na damdamin, ngunit kinasusuklaman niya ang ideya ng kanyang pakikiramay para sa bingi na hindi maintindihan. Ilang taon na niyang sinasabi iyon, at malamang na paulit-ulit niya itong sasabihin. Ngunit, kailangan nating tandaan, hindi lang si Ashi ang natalo. Nariyan si Emma, na nagpapadala ng mga mensahe kay Ichwomi, na humihiling sa kanya na gumugol ng oras sa kanya. Ngunit, wala siyang natatanggap na tugon pabalik, humihikbi dahil malinaw na hindi ito nararamdaman para sa kanya.
Habang ang ating nanalo, si Yuki ay nakatanggap ng mga mensahe mula kay Itsuomi sa Cambodia, kasama niya ang paglalaro ng oras sa mga lokal. Gayunpaman, ayaw niyang maging one-sided ito, dahil hinihiling niya kay Yuki na padalhan siya ng ilang sign language na video mula sa kanya, kaya naisip ni Yuki na kailangan niyang mag-makeup para sa ilang video mamaya. Inaasahan din ni Itsuomi na magkakaroon ng magandang relasyon silang dalawa, at nagtanong kung may bagay na hindi siya komportable. Kaya't sinabihan siya nito na huwag nang hawakan muli ang kanyang tummy. Sumang-ayon si Itsuomi, ngunit nagtanong kung maaari niya itong hawakan sa ibang lugar. Sabi niya ayos lang, pagkatapos ay pumasok muli sa mga patula na metapora sa isip ni Yuki, habang iniisip niya, ang langit sa kanluran ay kinulayan ng orange sa gilid ng aking mga mata. Gusto ko ang mga sandaling ito. Habang tumutugon si Itsuomi pagbalik niya, maglalaan siya ng oras para sa kanya. Maaari siyang maging clingy sa kanya. Iniisip niya, bakit napakalaki ng langit sa mundo ko? Ang takip silim ba ay sumisikat din sa akin sa lalong madaling panahon? Isang buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Itsuomi sa kanyang paglalakbay. Kung minsan, hindi siya nakakarinig mula sa kanya ng ilang araw, ngunit pagkatapos ay bigyan siya ng buong recap. Nagpunta siya sa Thailand, Myanmar, at India, at gustong-gusto ni Yuki na i-scroll pababa ang kanyang mga text para makita ang mga bansang hindi niya alam, habang ang kanyang pamilyar na bayan ay dumadaloy sa labas ng bintana ng tren. Para sa kanya, halos ginagawa nitong otherworldly ang kanilang relasyon. Pagkatapos makakuha ng isa pang pagtanggi sa trabaho sa kanyang inbox, nalaman niyang bumalik si Itsuomi mula sa kanyang mga paglalakbay at namula siya nang makita ang kanyang mensahe na humihiling sa kanya na kumain ng tanghalian. Bumaba siya ng tren, nauubusan ng hininga, ngunit masaya na makita si Itsuomi sa kabilang panig ng riles ng tren. Kumaway siya sa kanya at, sa pagbabasa ng mga labi nito, nakita niyang gusto siya nitong yakapin. Lumapit siya, medyo kinakabahan siya. Pinaupo niya ito, habang tumitingin-tingin siya sa paligid na para bang may gagawin siya na ayaw niyang makita ng sinuman. Ngayon ay nakabuka ang kanyang mga braso ng nakapikit, inaasahan ang kanyang yakap. Ngunit sa halip, pumasok siya sa kanan para sa isang halik, na nagpawala sa isip ni Yuki. Ngayon na pagtanto niyang mali ang pagkabasa niya sa labi niya, hindi siya humingi ng yakap kundi isang halik. Iyon ang una niyang halik. Siya ay tunay na umiibig sa isang magandang lalaki sa harap niya, nagtataka kung paano niya ito mapaglaro na parang wala. Habang naglalakad sila, pakiramdam niya ay sisibog na ang kanyang puso at nagsimulang mamangha sa buhok nito na ngayon ay medyo hamaba na at balat na ngayon ay medyo morena. Kailangan niyang palamigan ang sarili. Umupo sila para sa tanghalian at inirerekomenda ni Itsuomi ang sobo na may pritong tofu gamit ang finger spelling. Siya ay nagsasanay sa kanyang paglalakbay. Ang dalawa ay nagsasaya sa kanilang masarap na pagkain ng magkasama at pagkatapos, sila ay umupo sa labas upang tangkilikin ang sariwang hangin. Sinabi ni Itsuomi kay Yuki na gusto niyang ipakilala siya kay Shin, ang kanyang hairstylist na childhood friend. Gayunpaman, medyo kinakabahan siyang makatagpo ng mga bagong tao dahil sa isyu sa kanyang pandinig. Ngunit pagkatapos ay inilahad niya ang kanyang kamay at sabay na naglakad ang dalawa. Sa tingin niya ay magiging sira ang ulo niya, ngunit nang buksan niya ang pinto, mahinahong itinanong ni Shin kung sino siya. Akalain mo, over the top lang siya kapag lasing. Nagulat si Shin, gayunpaman, nang marinig na si Yuki ay kasintahan ni Itsuomi. Tinanong ni Shin kung nakilala niya ba siya noon, nalaman niyang iyon ang oras na lasing siya sa bar ni Kyoya. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang dalawa sa loob, at namangha si Yuki sa malawak na koleksyon ng CD ni Shin. Naghanda si Shin ng ilang inumin, at nagulat siya nang marinig na si Yuki mismo ay hindi nakikinig ng anumang musika dahil siya ay bingi, at ang dalawa ay nakikipag-usap lamang kay Yuki na nagbabasa ng mga labi ni Itsuomi, nagtatype sa kanyang telepono, o sa pamamagitan ng sign language. Sa pag-abot ni Itsuomi para hawakan ang kamay ni Yuki, napansin ni Shin ang kislap sa mga mata ni Itsuomi. Habang nakaupo sila para mag-usap, sinabi ni Shin na lagi niyang iniisip na si Itsuomi ay mapupunta sa isang dayuhang babae. Nagulat din si Shin nang marinig na walang plano si Itsuomi na makipagrelasyon, ngunit pagkatapos na makilala si Yuki, patuloy itong lumalapit sa kanya. Hindi pa nakita ni Shin si Itsuomi na napaka-protective sa isang babae. Sinubukan ni Shin na kausapin si Yuki, at tinanong kung mahal niya ito,
na ikinagulat niya dahil hindi pa niya sinasabi ang mga salitang iyon sa kanyang minamahal. Kaya sinabi niya kay Itsuomi on the spot gamit ang sign. Plano ni Shin na sabihin ito kay Emma, alam niyang malamang na hindi niya kakayanin ang direktang marinig ito mula kay Itsuomi. Nagtataka siya kung paano mababawasan ang pinsala dahil si Emma ay baliw para kay Itsuomi mula pa noong high school, at malinaw na nalulungkot siya dahil nakikita lang ni Emma ang kanyang sarili bilang isang kaibigan. Pagkatapos ay nagpaalam si Shin sa mag-asawa, na nagnanais ng pinakamahusay sa kanila. Habang naglalakad sina Itsuomi at Yuki, tinanong niya ito kung kinakabahan siya, at siguradong kinakabahan siya. Naalala niya tuloy na mali ang pagkabasa nito sa labi niya sa crosswalk, na ibinalik ang sandaling iyon ng kanilang halikan. Tinanong niya siya kung iyon ang paraan niya ng pag-hi, dahil kagagaling niya lang, ngunit hindi, naisip niya na tila siya ay isang cute na maliit na stoat sa tawiran ng tren. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang mukha at inilapit ang kanyang ulo sa kanya, at hinanda ni Yuki ang kanyang sarili para sa isa pang halik, ngunit kinurot lang niya ang kanyang pisngi, sinasabing ito ang senyales kung kailan niya ito hahalikan, at sinabihan siyang kurutin siya sa tuwing siya gusto din ng kiss. Sobra na sa puso niya, pero sabi niya, masanay ka lang. Ngayon ay ikalawang tagsibol ni Yuki sa kolehiyo. Naglalakad siya hanggang sa napadpad siya sa isang karatula para sa part-time na data entry work, na walang kinakailangang karanasan. Baka may magagawa siya. Lumipat kay Shin, na nag-imbite kay Emma para magpagupit, pero gusto lang talagang sabihin sa kanya ang kanyang nararamdaman. At sa pagsisimula niya, naalala niya noong una niyang nakilala si Itsuomi, ang bagong transfer student sa kanyang high school, sa rooftop. Isang araw, nang si Shin ay nasa bubong ng paaralan ng mag-isa at nakikinig ng musika, hinanap ni Emma si Itsuomi, ngunit wala siya saan man. Nagulat siya na si Shin ay gumagamit pa rin ng wired earphones at hiniling na makinig sa kanya. Tumingin ito sa kanya at halatang bilib sa kagandahan nito. Nang maglaon, nag-alok pa siya ng ilan sa sarili niyang paboritong musika para pakinggan niya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya nagtanong, na naging malinaw kay Emma kung bakit tila wala siyang mga kaibigan. Ngunit kamakailan lamang ay nawalan siya ng lahat ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, naging mas okay siya sa pagiging mag-isa, dahil ayaw niyang baguhin ang sarili para umangkop sa iba. Pagkatapos ay umalis siya, umaasang marinig ang kanyang opinyon sa CD mamaya. Sa bahay, nakikinig siya, nagulat nang marinig ang lasa ni Emma sa eleganteng piano music. Ginugol niya ang kanyang mga araw na nakikipag-hangout kasama niya at ni Itsuomi, na namumuhay sa normal na buhay sa paaralan bilang pinakamahusay na mga kaibigan. Isang araw, kailangan niyang hawakan ang buhok ni Emma, na nagtatanong kung ano ang kanyang gagawin. At habang pinupuri niya ang kagandahan nito, gustong-gusto niya ito. Ipinakita niya ang kanyang husay sa pagtitirintas, dahil noong panahong iyon, nagsasanay siya upang maging isang hairstylist, at makita ang kanyang matingkad na ngiti na lumiwanag sa kanyang mundo. Sa kasamaang palad, kailangan lang niyang tanungin kung gusto niya si Itsuomi. At ganoon din siya katingkad na sumagot na mahal niya ito. Paulit-ulit niyang pinapaalis si Itsuomi, palagi niyang tinatanggihan. Ngunit nagustuhan niya ang lahat tungkol sa kanya. Siya ang kanyang knight in shining armor noong una siyang dumating. Siya ay hindi kailanman nahulog sa isang lalaki, ngunit sa unang tingin, ang kanyang puso ay binaril. Habang si Shin ay binaril ng mga punyal na naririnig ang kanyang pagmamahal at paghanga kay Itsuomi. Isang araw, tinanong ni Shin si Itsuomi kung bakit ayaw niyang lumabas kasama si Emma. Sinabi sa kanya na napakaganda niya at walang ibang katulad niya. Ngunit sinagot lang ni Itsuomi na hindi siya interesado sa pag-ibig sa ngayon, at habang lumalayo siya, kinuha yun ni Shin na lalabas si Itsuomi, ngunit hindi ngayon. Tumingon kay Shin, pinagtapat ng isang babae. Sikat talaga siya sa mga babae. Tinanggap niya, ngunit hindi sa sobrang saya o saya. Sa halip, mas stoically. Siya ay miserable sa loob, naniniwalang balang araw ay makakasama ni Itsuomi si Emma, naniniwala na kahit gaano pa niya ito kamahal, hindi siya kapantay ni Itsuomi. Gusto niyang magsama-sama na sila, kasi noon, at least maitapon niya ang nararamdaman niya. Habang tinanong ni Emma kung kumusta ang mga bagay-bagay sa nobyo ni Shin, nakita nating ibinaba niya sa lupa ang pananghalian na ginawa niya para sa kanya, at nagsimulang magreklamo ang kanyang babae dahil palagi siyang nakakasama ni Itsuomi at Emma. Gusto niya rin ng oras kasama siya.
Humingi ng paumanhin si Shin, ngunit ang kanyang kasintahan ay tapos na sa kanya. Alam niyang mahal niya pa rin si Emma. Natiyak na ikinagulat ni Emma. Malapit nang mawala si Shin pero totoo ang sinabi ng girlfriend niya. Gayunpaman, inayos niya ang kanyang sarili, na sinasabi sa kanya na si Emma ang isang taong hinding-hindi niya mahuhulog, kahit napatayin siya nito, na mas ikinagulat ni Emma habang naliligaw siya. Pagkatapos ng gupit, kuminang si Emma, na binanggit na si Shin ang dalubhasa sa pagpapaganda sa kanya. Aaminin na sana ni Shin ang kanyang nararamdaman, para lang marinig niyang sabihin niyang umaasa siyang mapansin siya ni Ichwomi. Halos mawala ito sa kanya, tulad ng araw na iyon ay tinawag siya ng kanyang kasintahan sa rooftop na iyon. Ngunit pinipigilan niya ang sakit sa loob habang patapos na ang araw. Sa paaralan, pumapasok si Yuki sa klase kasama ang ilang mga bagong tagakuha ng tala, at humingi ng paumanhin si Rin sa paghinto sa posisyon. Kaya lang, sobrang busy niya ngayon bilang third year. Dumating si Ichwomi na ikinagulat ni Yuki kaya tumalikod siya. Ngunit dahil sa pagkabigla ni Ichwomi sa kanya, nahuhulog si Rin sa cute na mag-asawa. Gusto talaga ni Rin na sumama sa kanila sa paglalakbay, at si Kyuya muli sa lalong madaling panahon, at lumiwanag ang mga mata ni Yuki sa pagmumungkahi ni Ichwomi ng sign language na bootcamp. Nakilala ni Yuki at Rin ang dalawang lalaki sa Kyuya's jeep para sa sign language bootcamp, kasama si Rin na sabik na ipakita ang kanyang katugmang damit. At syempre nag-react si Ichwomi sa pagsasabing, oo, magkamukha sila. Noong umaasa siya sa iba, bagamat dumating si Kyuya upang iligtas ito, tinawag niyang cute ang mga damit, na nagbibigay liwanag sa puso ni Rin. Nakarating sila sa kanilang unang campsite, kung saan sumisigaw si Ichwomi na gustong matutunan kung paano mag-sign ng bundok. At masayang ipinakita ni Yuki sa kanya. Natutuwa siyang magpakita ng iba't ibang mga palatandaan tulad ng smartphone at ilog, ngunit tila hindi palaka dahil tinatakot nito ang mga babae. Pagkatapos ay magpahinga sila sa isang masarap na pagkain na niluto ni Kyuya, kung saan ipinakita ni Yuki ang mga palatandaan para sa masarap. Biglang pinakain ni Ichwomi si Yuki, na ikinamula ng lahat sa cute na mag-asawa. Pagkatapos, tila nagpa siya sina Kyuya at Rin na mamasyal ng magkasama. Biglang nakatanggap ng tawag si Rin mula sa kanyang katrabaho, isang tapat na lalaking opisina na patuloy na nagyaya sa kanya. Pero may gusto na siya kay Kyuya, kaya tinanggihan niya ito. Alam ni Kyuya na magiging sikat siya. Oops! Medyo narinig niya ang usapan nila. Isang lalaki lang ang nakasama ni Rin, at hindi nagtagal ang relasyong iyon. Matapos tanungin si Kyuya tungkol sa kanya, nalaman namin na mayroon siyang isa na tumagal ng 6 na taon, at sa mga araw na ito ay hindi siya gaanong interesado sa mga laro ng pakikipag-date, habol-habol sa mga text at kung ano-ano pa. Gayunpaman, gusto niyang marinig ang tungkol sa taong mahal niya. Bumalik sa kampo, sinusubukan ni Ichwomi na kumuha ng isda. Kaya sumama sa kanya si Yuki, pero with it being April, medyo malamig. Kaya binuhat siya nito at nagkunwaring ibinabato, napahawak si Yuki ng mahigpit. Nagsimula siyang tumawa sa paraang kumikinang sa kanya, dahil ito ay napakadalisay. Ang pagtitiwala na mayroon siya sa kanya na hindi siya iiwan ay nagpabilis ng kanyang puso sa ibang paraan, tulad ng kung ang mga tao ay may isang tiyak na stock ng swerte sa kanilang buhay, pakiramdam niya ay ginamit niya ito ng labis. Habang nakaupo ang dalawa sa ilalim ng tent, iniisip ni Ichwomi kung may bumabagabag sa kanya sa buong panahon. Nag-open up siya tungkol sa kung paano siya naghahanap ng trabaho. Sa ganoong paraan ay kayang-kaya niyang maglakbay kasama si Ichwomi, ngunit wala talagang swerte. Tinutulungan din siya ng kanyang kaibigan na si Midoko na tumingin, ngunit hanggang ngayon, walang tugon. Kinurot niya ang pisngi niya, napaisip si Yuki kung iyon na ba ang senyales. Sa isang magaan na halik, ang dalawa ay nag-ambala ni Rin, na tila nasugatan ang kanyang bukong-bukong. Kailangan nilang dalhin siya sa infirmary, at sa kotse, inisip ni Rin ang pag-uusap nila ni Kyuya. Inamin niya na masakit ang pakikipag-date, pero hindi naman ganoon kasakit sa kanya. Hindi maganda ang pakiramdam niya na nakatanggap siya ng tawag mula sa ibang lalaki, napangiwi siya. Sinubukan ni Rin na humakbang pasulong upang aliwin siya, at doon niya nasugatan ang kanyang bukong-bukong. Ngunit lahat ay nagtagumpay, dahil natagpuan pa rin niya ang kanyang kaakit-akit. Pagkatapos, si Yuki ay nagtungo kasama si Ichwomi sa hapunan,
at sa paanuman ay bumalik sa kanyang lugar, kung saan siya nagsinungaling sa kanyang ina na siya ay tumutuloy sa gabi ni Rin. Nagsimulang maghubad si Ichiomi, at sa casual na pagsasabi niya na ayos lang kung maliligaw siya ngayon, tinulak siya ni Yuki dahil sa kahihiyan. Nanghihiram siya ng ilang damit ni Ichiomi, isang sweater na amoy softener kasama ng pabango ni Ichiomi. Sayang at hindi na niya ito babalikan ngayon. Nakita niya ang isang sign guide na ginawa niya para kay Ichiomi, napakaraming alaala nito noong una niyang kasama ito. Gayunpaman, sa karagdagang pagbabasa, masasabi niya kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa niya upang matuto ng sign, dahil ang lahat ng ito ay minarkahan. Parang lagi niyang natutunan ang senyales na itinuro nito sa kanya ng perpekto. Napaluha siya nang tingnan ang kanyang pagsisikap. Bumalik sa lugar ni Ashi, sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae na nakita niya si Yuki na pumasok sa isang restaurant kasama ang isang kamukha ng kanyang kasintahan. Ipinagpatuloy ito ni Ashi na nagsasabing huwag mag-alala dahil hindi magtatagal ang dalawang iyon. Ang kanyang kapatid na babae ay umalis sa silid dahil hindi niya kayang makita kung gaano siya kaawa-awa, pinapanatili ang kanyang damdamin. At pabalik sa lugar ni Ichiomi, nakita niya ang telepono ni Yuki na tumatawag mula kay Ashi. Dinala ni Ichiomi ang telepono kay Yuki dahil nakalimutan niya ito sa banyo, at nakita niya ang hindi nasagot na video call ni Ashi. Nakita niya sa kanyang mga mensahe si Ashi na humihingi ng tawad, sinabing tatawagan siya nito mamaya, na talagang nakakatakot sa kanya dahil hindi siya sanay na humihingi ito ng paumanhin. Pagkatapos mag-shower ni Yuki, iniimbitahan siya ni Ichiomi sa kanyang silid, kung saan inalok niya ito ng popcorn, ngunit ang lahat ng ito ay medyo nakakapagod para sa kanya. Tuwing may oras siya sa katapusan ng linggo, gabi ng pelikula. Kaya, kapag naka-on ang mga subtitle, makakapanood sila ng isang bagay ng magkasama. Pinapatay niya talaga ang volume para ma-experience niya ang paraan ng panunood niya ng mga pelikula. Biglang tumawag si Yuki mula kay Madoka, at nagulat si Madoka nang makilala ang kasintahan ni Yuki. Natutuwa siyang makapirma siya, dahil tila hindi siya marunong magbasa ng mga labi dahil sa kanyang late onset hearing loss. Pero, good news, na-interview si Yuki sa restaurant ng tiyahin ni Madoka. Nagpasalamat si Yuki kay Ichiomi dahil sa kanya, kahit isang bagay na tulad ng isang trabaho, na tila isang layunin sa buhay, ay nangyari kaagad. Ang pagpunta niya doon ay talagang nagtulak sa kanya. Nang maglaon, habang nanunood ng pelikula, hinawakan ni Ichiomi ang kamay ni Yuki at sinimulang halikan siya. Naiinis siya nang makita niya itong papalapit sa mukha niya pero hinahayaan niya ang sarili na halikan. Noong gabing iyon, nakipagkita si Shin kay Kyuya para sabihin sa kanya na hindi siya makapagtapat kay Emma dahil hindi niya alam kung paano. Sa gabi, ang mag-asawa ay natutulog ng magkahiwalay. Gayunpaman, nararamdaman ni Yuki na hindi ito dapat. Si Ichiomi panatag ang loob niya na ang lahat ay magtatagal, pagpuna na kahit na hinalikan siya nito, ramdam niya ang tensyon niya. Priority niya ang alagaan siya dahil mahalaga ito sa kanya. Kinabukasan, nag-cruise ang landas ni Ashi kay Ichiomi sa universidad para malaman kung ano ang intensyon niya sa kanyang kaibigan. Niyakap siya ni Ichiomi at humingi ng oras para makipag-usap ng mag-isa, dinadala siya ng labag sa kanyang kalooban. Habang nasa daan, binati ni Ichiomi ang lahat ng kanyang mga kakilala para ipaalam sa kanila na sinusubukan niyang makipagkasundo sa estudyante. Pagdating sa Cultural Exchange Club, sinubukan ni Ashi na unawain kung bakit niya siya dinala doon, ngunit sinubukan lamang ni Ichiomi na matuto patungkol sa mga interes ng binata. Iniinis nito ang kaibigan ng pangunahing tauhan, na sa tingin nito ay isang biro, kaya nagpasya siyang umalis. Gayunpaman, huminto siya nang tanungin ni Ichiomi kung in love siya kay Yuki. Ang batang lalaki ay nagsimulang ipahayag ang kanyang inis, binanggit kung paano siya na-provoke sa istasyon, at kung paano ang isang batang babae ay ginawang lumabas mag-isa sa gabi. Pagkasabi nito ay umalis na siya. Gayunpaman, sinimulan siyang sundan ni Ichiomi at humiling na magkita kami mamaya, nangako na gagawin niya ang anumang gusto niya. Nang hapong iyon, nagkita ang mga lalaki sa Kyuya Bar kung saan niya sila ipinakilala. Habang umiinom, sinabi sa kanya ni Ichiomi na ipinanganak siya sa Germany at nagsasalita ng 3 wika, na hindi maintindihan ng binata kung bakit gusto niyang matuto ng sign language. Nang maglaon, nagising si Ashi pagkatapos makatulog mula sa ilang inumin, kaya nagpasya siyang umalis.
Nagpasya si Itsuomi na samahan siya dahil wala siya sa kondisyon na bumalik mag-isa. Sa pag-alis nila, naalala ni Ashi ang oras na nakilala niya si Yuki. Sila ay napakabata, at sa sandaling nakilala niya siya ay umibig siya. Nang malaman niyang hindi niya naririnig, nagpasya siyang mag-aral ng sign language, at ang unang natutunan niya ay isang masamang salita na itinuro sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, lalo siyang naging interesado sa larangan. Matapos ang alaalang ito, hiniling ni Ashi kay Itsuomi na makipaghiwalay kay Yuki, dahil ipinangako niyang gagawin niya ang anumang gusto niya, ngunit tumanggi siya. Iginiit niya na ito ay isang desisyon sa isa't isa dahil ang kanilang relasyon ay hindi kailanman tila tulad ng makatarungan magkakaibigan dahil magkaiba sila, pero nauwi sa paghahanap sa isa't isa. Kahit ngayon lang sila nagkita, magkikita pa sana sila sa ibang pagkakataon, at siya ay mahuhulog sa kanya pa rin. Nagalit ito kay Ashi na sinubukan siyang hampasin, ngunit hindi niya nagawa at nauwi sa pagpatak ng mga luha. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na kung paiiyakin niya ito, pupuntahan niya ito kahit na mayroon siyang kasintahan o wala. Kinabukasan, sinabi ni Ren kay Yuki ang tungkol sa mga lugar na binisita niya kasama si Kyuya, bagaman hindi pa rin niya alam kung ano ang opisyal na pagde-date nila dahil hindi niya ito inanyayahang lumabas, na iniisip na hindi na iyon isang bagay na nagpapatibay sa iyo. Dahil dito, tinanong ni Yuki kung paano siya pinalabas ni Itsuomi, ngunit ayaw niyang sabihin, at sa sandaling iyon, dumating si Itsuomi at sinabing sikreto iyon ng mag-asawa. Pagkaalis ni Ren, sinabi ng bida sa kanyang kasintahan na may interview siya sa tiyahin ni Madoka at medyo kinakabahan. Hinihikayat niya siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay at paggawa ng kilos na ginamit sa Germany para magpakita ng suporta, na medyo nakakahiya sa kanya dahil may mga estudyanteng nanunood. Bago umalis, pinuri siya ni Itsuomi sa kanyang hairstyle kaya namula ang dalaga. Nang maglaon, tinawagan ni Shin si Itsuomi para malaman na binisita siya ni Emma nitong mga araw na ito, ngunit nang malaman niyang hindi pa pala, binanggit niya na hindi pa rin niya sinasabi sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng kasintahan, ngunit plano niya kapag nagkita sila. Samantala, dumating si Yuki sa job interview kung saan naghihintay ang may-ari sa labas ng restaurant. Pagkatapos ng panayam, binigyan ng pagkakataon ng babae ang pangunahing tauhan. Pakiramdam niya ay malaki ang maitutulong niya at nasisiyahang makilala ang pinakamatandang kaibigan ni Madoka. Nang umalis sa panayam, ipinaalam ni Yuki sa kanyang kasintahan na nakuha niya ang trabaho, ngunit pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ina na bumili ng mga pamilihan bago umuwi. Pagdating niya sa tindahan, hinahanap niya ang babaeng palaging tumutulong sa kanya, ngunit may isang manager na lumapit sa kanya at hiniling na pumunta siya sa ibang checkout para magbayad. Doon, nahihirapan siyang intindihin ang sinasabi nito dahil nakasuot ito ng mask, ngunit sa kabutihang palad, lumitaw si Ashi at tinulungan siya. Nang matapos sila, nagtanong si Ashi tungkol kay Itsuomi dahil nakilala niya ito noong lumabas sila ng magkasama, na ikinagulat ng pangunahing tauhan, ngunit hiniling niya sa kanya na ipaalam sa kanya kung nasaktan siya ng kanyang kasintahan dahil hindi niya ito matiis. Sinubukan ni Yuki na ipaunawa sa kanya na siya ay isang mabait na tao, ngunit pinigilan siya ng binata, hindi niya pinahintulutan na sabihin iyon. Naguguluhan si Yuki dahil ito ang unang pagkakataon na pinigilan niya si Ashi habang sinusubukan itong makipag-usap, na pagtantong may kakaiba sa kanya. Nang malapit na silang magpaalam, sinabi sa kanya ng bida na napansin niyang kakaiba ang kinikilos niya kamakailan. Ipinaliwanag niya na sinusubukan lang niyang maging mas sincere. Naaalala niya noong nagsimula siya sa mga unibersidad na napapaligiran ng mga kakaibang tao, ngunit naroon siya upang samahan siya, na ginagawang mas madali ang kanyang mundo sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang paglalapat niya ay isang mabuting tao sa puso. Kinabukasan, sinimulan ni Yuki ang kanyang unang trabaho at bago pa man, binigyan siya ng may-ari ng ilang payo at oras upang magsanay. Sa panahon ng pahinga, sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na plano niyang mag-ipon ng pera para maglakbay kasama ang kanyang kasintahan, kaya mas lalo siyang hinihikayat ng babae. Noong gabing iyon, nakilala ni Emma si Shin sa isang tahimik na lugar kung saan sinabi niya sa kanya na may kasintahan si Itsuomi, ngunit maaari niyang manatili sa kanya dahil palagi itong nai-inlove sa kanya kahit na naisip niyang dadalhin niya ang sikretong iyon sa kanyang libingan. Ikinagulat nito si Emma dahil akala niya ay wala itong nararamdaman para sa kanya,
lalo pat noong high school ay sinabi nitong hinding-hindi ito mai-inlove sa kanya. Samantala, nag-aalala si Yuki dahil ilang araw na siyang walang narinig mula kay Itsuomi, ngunit pagkatapos ay nag-message sa kanya ang kanyang kasintahan upang tingnan kung gising siya. Kapag nakumpirma niya ito, hiniling niya sa kanya na hintayin siya. Lumipas ang oras at hindi pa rin siya sumasagot, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nasa labas siya ng kanyang bahay. Mabilis siyang pumunta sa bintana, ngunit dumaan ka lang para kumustahin at sa gabi, mahirap makita ang mga senyales na ginagawa nila. Nang makita niya itong umalis, nagpasya siyang sundan siya, ngunit napadpad siya pagdating at naabutan siya ni Itsuomi. Maya-maya, nagpasya silang pumunta sa park para mag-usap. Doon, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang unang araw ng trabaho at ang kanyang kasabikan tungkol sa pag-iipon ng pera sa paglalakbay. Nang tanungin ni Itsuomi kung saan niya gustong pumunta, huminto siya, napagtantong ito ay isang bagay na hindi niya talaga naisip. Pagkatapos, nakipagkita ang bida sa kanyang kaibigan habang patuloy niyang iniisip kung saan siya maaaring maglakbay kasama ang kanyang kasintahan. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang piliin ang susunod na lugar na pupuntahan nila para sa isang date, kaya pinayuhan siya ni Raid na huwag masyadong mag-alala, na tinitiyak sa kanya na magkakaroon ng magandang oras si Itsuomi dahil gusto lang niyang makasama siya. Makalipas ang ilang araw, bumiyahe ang mag-asawa sakay ng tren. Napansin ni Itsuomi si Yuki na nakangiti at naalala ang unang beses na nagkita sila, sakay din ng tren, at ngayon ay papunta na sila sa iisang destinasyon. Pagdating, nagulat si Itsuomi dahil parang iba ang inaasahan niya, pero masaya pa rin siyang makitang kumukuha ng litrato si Yuki sa flower garden, isang lugar na gusto niyang puntahan. Pagkatapos ay kinuha ni Itsuomi ang kanyang telepono at kinunan ng larawan ang dalawa para sa isang alaala. Maya-maya, huminto sila para magpahinga at kumuha ng makakain. Naalala ni Yuki na lumabas si Itsuomi na umiinom kasama si Ashi, kaya nagtanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag niya na magkaibigan na sila ngayon, na mahirap paniwalaan niya. Nagtataka sa pagbisita sa kanyang tahanan, sinenyasan siya nito na maaaring komplikado ito, ngunit hindi ito naiintindihan ni Itsuomi bilang isang senyales ng paghalik na nagpakaba sa kanya. Sa huli ay pumayag siya, ngunit napagpasyahan niyang hindi ito ang tamang oras. Pinilit niya, ngunit tumanggi pa rin siya. Nang maglaon, sinubukan niyang tanungin siya muli tungkol sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa at sa wakas ay nagpasya itong sabihin sa kanya. Nagsimula siyang magsulat ng mahabang mensahe, ngunit napagtanto niyang sobra na ito para sa isang text. Iminumungkahi niyang basahin niya ito kapag nakauwi siya at nagpasya silang sumakay sa bangka. Samantala, si Ashi ay nasa unibersidad kasama ang kanyang mga kaklase na napansing medyo down siya. Sinusubukan nilang alamin kung ano ang mali at nang malaman na ito ay tungkol sa isang babae, sinubukan nilang malaman kung sino siya. Hindi pa rin sumasagot si Emma kay Shin tungkol sa kanyang nararamdaman, nabigla ito. Pinapayuhan siya ng kanyang mga katrabaho na huwag nang mag-aksaya pa ng oras sa paghabol kay Itsuomi. Nang gabing iyon, binasa ni Yuki ang mensahe ni Itsuomi. Sinabi niya sa kanya na palagi siyang mahilig sa mga kotse at eroplano, pati na rin sa paglalakbay. Noong una siyang dumating sa Germany ay akala niya ay isa pang biyahe, ngunit iba ang nangyari. Sa una ay nahihirapan siya sa hadlang sa wika at pakikipagkaibigan, isang araw ay nagpasya siyang magpatuloy at nauwi sa pakikipagkaibigan, napagtantong gusto niyang matuto ng higit pang mga wika at maunawaan ang iba pang mga kultura. Ngayon ay naglalakbay siya sa mundo na nagtuturo sa mga bata upang maaari silang makipag-usap sa hinaharap kung kailangan nila. Naiintindihan ni Yuki na ito ang kanyang pangarap, nakikita na sa tuwing magpapadala siya sa kanya ng mga larawan, ito ay kasama ng mga bata o sa isang lokal na paaralan. Nakatanggap siya ng isa pang mensahe mula sa kanya, na ikinagulat niya ng isang larawang kinuha niya sa kanya, na nag-iiwan sa kanya ng kahihiyan ngunit ipinapalam din sa kanya na mas lalo siyang nakikiusyoso at minamahal siya sa bawat araw. Ang kwentong ito ay nagtapos sa pagbisita ni Makoto sa kanyang kaibigan sa trabaho, na nag-usi sa tungkol sa kung ano ang nangyayari, kung paano siya nagpasya na bilhin ang sign language na libro na gusto niya. Si Emma ay bumisita kay Shin sa kanyang pinagtatrabahuan upang anyayahan siyang makipag-date na naging bagong dahon. Isang magandang singsing ang binigay sa kanya ni Kyuya, na nagpapasaya sa kanya kung patuloy silang magde-date. Samantala, sa wakas ay nakuha ng bida ang kanyang pasaporte,
Ipinakita ito kay Itsuomi, at ngayon ay dapat silang magplano ng destinasyon upang iboto ito ng magkasama.